Morning o mapagpalang Sunday morning po sa ating lahat natin na po lingkod na si Len para sa ating daily, ayan, hindi naman actually daily pero weekly na natin nagagawa kapag day off natin ang ating pag-aaral ng ating devotion. Ayan. Kamusta po ang lahat? I hope everyone is doing well and okay. Dahil medyo umuulan po kaya tayo ay sumilong muna sa baba ng building. And ayan, syempre, hindi maiwasan, meron tayong mga kasama na mga inchik, ayan, or mga taga dito sa lugar na ito para makinig or mag-exercise and everything. Pero bago ang lahat, ayan, bago tayo magsimula ng ating share ng devotion video, ayan, nawa po ay okay ang lahat at safe, ayan, dahil medyo uso po ang sakit dahil sa bagong panahon ay mag-ingat po tayo dahil importante ang kalusugan. Sabi nga, health is wealth, diba? Kahit hindi ka man mayaman financially, pero you have a good health coming from the Lord, ay you are more than the wealthiest person. So, bago tayo baka na ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon sa araw na ito. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa buhay, kalakasan at tiningan na ipinagkakaloob ng gayling po, Panginoon. Salamat sa divine protection, godly wisdom, Panginoon, sa mga trials and testing, Panginoon, na nararanasan namin, Panginoon, that it shape our character, Panginoon, and it mold our trust and faith in you to be much more dependent into you because only to you, Panginoon, ang panggagalingan. You are the only source, Panginoon, ng kung ano man ang lahat ng mga bagay na meron kami dito sa mundo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa aming gagawin pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, we pray that your name be glorified, Panginoon, and be lifted up, Panginoon. Gawin niyo lamang pong tungtungan ng inyong kaluwalhatian ng inyong lingkod, Panginoon, that let the glory alone be unto you, Lord God. Gamitin niyo po kami bilang instrumento ng pagpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon, at ang karunungan na nagmumula sa inyo ang mamutawi sa aming mga bibig. Gayon din sa mga taong makakarinig ng inyong mga salita, Panginoon, dalangin namin na mabuksan ang kanilang spiritual eyes and spiritual ears, Panginoon, upang maisa pamuhay, Panginoon, at ma-apply namin sa buhay namin ang aming mga mapapakinggan na ito, Panginoon. To you belong all the glory, honor, and adoration. This we pray in by Jesus Christ. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 24:8. Ito po yung sinasabi. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Message, naalala na nga daw ng mga kababaiyang ito ang mga sinabi ng Panginoong Jesus noong una. Application, ito yung sinasabing nag-flashback o naalala na ulit yung sinabi ng Panginoon noong una o dati pa. Kaya ang mga babaeng ito ang unang nakapagpatunay na nagkatotoo nga ang mga sinabi ng Panginoon. Siguradong sobrang saya nila dahil napili sila at nakasama ng Panginoon sa layunin at mga nagawa nito. Sabi nga sa kasulatan na mapalad ang mga nakasumpong o nakakita sa kalwatian ng Panginoon. Subalit mas mapalad tayo ngayon na kahit hindi man natin nakikita pa ng mukhaan ang Panginoon ay nananalig na tayo na makakarating o mangyayari din iyon. Basta panghawakan lang natin ang ating pag-ibig, pananampalataya at pag-asa dahil gaya dito, magaganap din iyon. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon. Ayan. So, yun na nga, diba? Yung sinasabi nag-flashback or yung may iba. Ako kasi once na pag parang nanaginip ako, hindi ko alam if it's a gift of God talaga. Na kapag nanaginip tayo, tapos parang maano na parang deja vu, diba? Yung pag nangyari na siya or yung nandun ka na sa mismong eksena or pangyayari, tsaka dun mo masasabi na, uy, parang nangyari na to, diba? Pero dito naman, kaya sinasabing nag-flashback siya dahil sinabi na nga nung una ng Panginoong Yesus sa mga alagad niya at yun nga, narinig din ng mga kababaiyang ito yung sinabi ng Panginoon. So, doon nga nila napatunayan na wow, amazing, diba? Talagang totoo nga or nagkatotoo nga yung sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay ipagkakanulo, mamamatay, and after siya mamatay o mapako sa krus, after 3 days, He will resurrect or mabubuhay siyang muli. So, nangyari at naganap nga to. Kaya nga sabi, ang Panginoon ay promise keeper. Kapag pinangako niya, siguradong tutuparin niya. It will take time para ito ay maganap or mangyari, but it's all worth the wait because talagang tunay na mangyayari at magaganap, diba? So, yun nga. Dahil alam naman natin na mga kababaihan, during the time
na iyon ay binabaliwala, di ba? Kino-consider as property ng kanilang asawa o ng mga hari or sino mang may kapangyarihan na nagmamay-ari sa kanila, di ba? Pero sabi nga, the Lord give us freedom, and if the Lord sets you free, you are free indeed. Dahil yun nga yung kabayaran ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus. Kaya nga di ba sinabi yung wonderful word na tetelestai, it is finished. Ayan, kung ikaw ay may utang, ikaw ay binayaran na ng dugo ng Panginoong Yesus. Kung ikaw ay nakakulong o ikaw ay alipin, ikaw ay pinalaya na ng ating Panginoon. At kung ikaw man ay nakagawa ng krimen or nakulong, yan din, pinalaya ka na ng ating Panginoon, di ba? And kung tutuusin, ang mga kababaihan na ito ay pinalaya din ng ating Panginoon dahil kung sila ay inaalipin at itinuturing na parang walang kabuluhan sa lipunan dahil nga ang mga kalalakihan or usually ay ang mga patriarchal, ang mga nag-lead o namumuno o may karapatan na mamuno during the Israelites time, at nung mga time na yun ay binigyan sila ng karapatan ng ating Panginoon na sila yung unang magpahayag ng tungkol sa resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya mabuhay ang kayo man ay nanay or kayo man ay mga dalaga, pero as long as nagpapagamit kayo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, that is the best thing that we can do. At sorry po, medyo tumamba yung ating cellphone kasi nakapatong lang siya sa ating maleta na ginamit natin pagpapastorage ng ating mga gamit. At syempre, lumakas yung hangin, kaya sorry po. Ayan, diba? So, yun nga, diba? Alam natin na pinangako ng Panginoong Jesus ang kanyang muling pagbabalik after the resurrection na yan, at after bumalik siya sa kaharian ng ating Diyos Ama or ng ating Abba Father, and sa kanyang magiging second coming, which we all don't know kung kailan, pero tayo ay nag-iintay. And habang nag-iintay tayo, we can experience heaven and the kingdom of God inside our heart and inside our mind if we keep our faith, our trust, and we are living in the fruit of the Holy Spirit with love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Diba? Kung yan ay nasa sayo, talo mo pa ang lahat ng pinakamagagaling, pinakamayayaman o pinakasikat sa buong mundo. Because when we have God and when we have Jesus, we have everything we need. Ayan. Sabi nga, ayan, we are blessed in all aspect of our life. Yung parang the moment na nagigising tayo sa bawat araw, blessed na tayo nun, dahil hindi lahat ng natutulog o hindi lahat na ay nagigising kinabukasan, diba? But if you pray to God to give you a long life, and at the same time you are doing the will of the Lord, sabi nga sa promise ng Panginoon ay pahahabain niya ang inyong buhay. Ayan. Kaya sa promise niya sa John 3:16 that we accept His Son, our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, ay we will live hindi lang dito sa mundo ito, but eternally. Yan yung pinaka-the best na promise sa atin ng ating Panginoon. So, napay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and let the love, faith, and hope in the Lord remain into us, whatever circumstances, whatever problems, whatever trials, and whatever happen into our life. Let God be our God in all the seasons of our life. So, nakapimin na ito na sa ating share ng devotion video. Let us end this up into our closing prayer. So, amin namin Diyos, nakapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga na every one of us, you set us free, Panginoon, from the bandage of sin, from everything that hinders us or hinder us from serving you, Lord God, and trusting you fully and surrendering our life to you, Panginoon. I pray, Lord God, na sa bawat mapag-aaralan namin ito, Panginoon, may this be a life changer, Panginoon, and let your light shine upon us, Panginoon. Nang sa gayon ay mapapunihan nila kayo, Panginoon, at it will be their way, Panginoon, upang ma-curious sila how to know and to have a deeper relationship with you, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga dumadanas ng mga financial problem, Panginoon, sa trabaho man o sa negosyo, Panginoon, even broken relationship, broken family, Panginoon, broken friendship, and broken na mga samahan, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who restore everything that we have lost, Panginoon. And once we
keep our faith to you, Lord God. Kailanman ay hindi nyo kami bibiguin, Panginoon. Mangyayari at magaganap pa yung mga pinamis o pinangako sa amin, Panginoon, because you are a promise keeper, God, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, I pray para sa lahat ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, whether it's physical, emotional, or spiritual, Panginoon, or either mental illnesses, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang God who heals, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng Panginoong Yesus, we are healed, Panginoon. We are not only free, Panginoon, but we are healed indeed, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, teachers, prophet, missionaries, Panginoon, that going around the world, Panginoon, maging sa mga iba't ibang planeta man, Panginoon, or moon na may mga tao, Panginoon, ay mabahaginan sila ng inyong good news or gospel, Panginoon. Because we know that if your gospel, if your good news is scattered to everyone, Panginoon, the time will come that our Lord Jesus Christ will come to get all the people who would believe and trust in Him, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, I pray para sa bansang Pilipinas, ang aming bansa, Panginoon, na ang mga nangyayaring ito, Panginoon, will be an eye-opener for a great change into our country, Panginoon, na kung saan there will be peace, unity, love, Panginoon, and all the people will have a divine faith into you, Lord God, and divine fear, Panginoon, upang hindi na sila makagawa ng masama, Panginoon, at tanging ang kalooban at ang para sa ikabubuti lamang po namin ng mga mamamayan, Panginoon, ang gawin nila, Panginoon. We know, Lord God, that as we claim as the only Christian nation, Panginoon, ay lahat ng mga bansa ay magiging Christian nation, Panginoon. And ma-outgrow namin, Panginoon, ang iba't ibang mga pananampalataya at ang tanging mananatili lamang ay ang pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Because you are the God who created the heaven and the earth and everything in it, Panginoon. You are in control of everything, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, pray para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Salamat sa aming mga employer, Panginoon, na siyang nagiging dahilan upang makapag-provide kami para sa aming pamilya, Panginoon. Nabayan niyo po sila, kanilang mga anak sa pag-aaral, kung paano nga pag-ingat ninyo sa aming mga anak sa kanilang pagpasok sa school, Panginoon, ang pagbibigay niyo ng divine wisdom, ibigay niyo rin po sa aming mga alaga, Panginoon, good health, long life, Panginoon, sa aming mga amo, Panginoon, sa kanilang trabaho o negosyo, Panginoon. We know, Lord God, that you are the one who will bless each and every one of us, Panginoon. And I pray, Lord God, for the harmonious relationship namin, Panginoon, sa aming mga amo, Panginoon. Kayo lang po ang makagagawa noon, Panginoon. Kung kami ay lubos na magtitiwala sa inyong magagawa, Panginoon. And we also pray, Lord God, for your chosen nation, Israel, Panginoon. That sabi nyo nga, ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon. Ang mga Hudyo, Panginoon, ay tatalikod sa paniniwala sa iba't ibang mga Diyos, Panginoon, but they will only believe in the only true God, which is you, Lord God, Panginoon. At tatanggapin nila ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At dalangin po namin sa buong araw na ito, inyong patuloy na pag-iingat, Panginoon, at anumang aming gagawin, Panginoon. We know that it will prosper, Panginoon. We honor you, we glorify you, this we pray of our Jesus Christ. Amen. Bye-bye po sa ating lahat, and God bless.